Ito yung aming bigas. Ayan. Ito yung, tawag dito, emergency pantry. Parang easy go bag yan. Tapos ito yung mga candy para sa bag. Pero lagay na lang muna natin dyan. Diaan pa yan eh. I-prepare pa yan namin eh. Tapos maglagay din tayo ng mga delata. Kapag nagre-replenish ako ng mga ganito namin, no? Kasi ako, taon-taon palagi ako merong emergency bag, guys, no? Because nga, syempre, may mga lindol, may mga sakuna, may mga bagyo, yan. August 14, 2028 pa yan. Ang kinukuha ko dun sa mga grocery is yung matatagal yung expiration. Tapos, sinusulat ko yun, magkakanban ako. Tapos, ito expiration, August 17, 2028. Lahat ng mga ganyan. So, kahit anong brand, pwede na. Hindi naman kailangan mag-arte-arte sa... Yun naman ako, hindi ako ma-arte sa pagkain. So, yan. Tapos, sa gubag namin, meron kami dong emergency na pang 2028 din to. Anong tawag doon? Yung pambukas ng dilata. Kasi ito is, easy open kanyata ang tawag dito. No? Ito naman, mga to. Ano na to? Ito lang yung mga bubuksan. Tapos, October 2026, naglagay din ako ng oatmeal. Yan. Oatmeal, tapos, dati, may brand kami ng noodles na yun, lagi namin kinakain ng mga bata kami. Hati-hati din kami doon. Pero, hindi na ako nakain nun ngayon. Nagsawa yata, dito ako sa lasa. So, ngayon, ayan, naglagay lang ng 2 piraso, na noodles. Yan naman yung basic. Tapos, yung, anong tawag dito? Yung mga energen. No, yan. Kasi, ako yung kaya marami kaming ganito. Nung buhay pa si daddy ko, ano yan eh, 2 ganito sa isang buwan o kaya isa. Depende kung paano niya nauubos. Actually, hindi naman lang siya nakakaubos nun eh. Hati sila ni Ellie. Alam mo, pag may bata, na biscuit, yan. Tapos, in case of emergency, syempre, ang tubig, kailangan meron niyang halong electrolytes. So, makakatulong din yung mga nutrients and sugars. Kaya, kailangan kahit paano meron yan. Tapos sa mga bulsa nyo, meron kayong candies, mga survival candy yun. Meron kayong palaging whistle at meron kayong anong tawag dito? Flashlight. Yung mga gano'n. Mga basic lang naman yun. Tapos asukal. Meron kasi akong asukal at saka asin dun sa go bag. Pero, pwede na din yan, no? Dadagdagan pa natin yan. Ito kasi is in-extra ko lang dun sa grocery namin ngayon. Coffee, hindi naman masyadong makopi. So, okay na yan. Yan lang muna, no? Ang ating ilalagay sa ating bag. Pero sa susunod, ito kasi anak, tatanggalin natin ito pag nilagay natin sa palitan na lang natin siya ng ibang mga mas kailangan. Like mga ganito din. Pagka Monday, mag-grocery ulit ako para dito. Para mas maganda. Yun lang. Ayan ang aming keme-keme. Mga medicine namin, mga gamot namin, nakalagay yun sa bag. Mga first aid kit, lahat nandun. So yun, nakapagsalin kami ng 3 ganito, mga candies din to. Pero ito ay actually candy vitamins, keme-keme, chuchu yan. So marami kasi nga akong ganito. Pwede ilagay sa packet, di ba? O, dyan ka muna. Ang saya. Ito nga yan sa dulo. Ayan. O, ba? Kasi midis na dun sa gilid eh. Hiwa-hiwalayin nga natin. Hiwalayin nga natin. Ayan. Kasi yung 3 yan dito. Nasa na yung isa ko. O, di ready to, merong naka-candy dun sa go bag, merong naka-candy dun sa bulsa. Hindi naman to kasya sa sa walang prepare. Girl Scout to. Girl Scout ang nanay mo. Ayan. Yan, okay na. Konting dagdag pa. Hanggang sa mapuno to water, okay na. Secure na yung water natin.
Huwag mong itatapon yung mga plastic labo at huwag mong sayangin kasi kailangan yan. Pag wala ng tubigan, pwedeng lagyan ng tubig ang plastic labo. So, isa dun sa mga preparation namin para sa emergency or disaster kit. Bukod dun sa tag-isa naming bag, yung bag ng pagkain namin at saka itong waterproof. So, sa waterproof, ang laman nito ay yung aming mga, syempre yung aking Bible, yung mga documents namin, notebook, lapis, hindi yan mawawala. At itong extension code yung aking ilalagay dyan. Kasi yan yung mga hindi po pwedeng mabasa. Also, we have bleach. Guys, bleach, no? Pero kung meron kayong unscented bleach, pwede yun kasi kapag madumi na yung tubig, pwedeng makapanglinis ng water to. Makapatay ng mga bakterya. So, tig-isa din kami niyan. Meron lang tong mga proper formulation, pero meron din akong unscented at saka liquid. So, pinapatak lang yun sa tubig para pwedeng maiinom. Pero ito, para sigurado lang din. Hawakan mo to sa'yo yung isa, ha? Sulatan ko pa to ng formulation para just in case. So, at least may na prepared. Marami na rin naman na nagpe-prepare ngayon para sa kanilang mga emergency go bag. Ilagay mo yan, akin na yan. Akin na yan. Yung isa. Yan. Tapos, mag-iwan kayo sa mga anak nyo ng mga ganito, no? Kaya mga book para meron silang libangan, laruan. Yan. So, yung mga mga ganito, malaking tulong din to kasi at least may mababasa-basa sila just in case hindi maiinip yung mga bata. Ako, ang prepare ko para kay Ellie ay mga libro. No? Kasi sigurado mawawalan niya ng kuryente or whatever. At least hindi maiinip yung mga bata. Meron din siyang konting laruan dyan sa kanyang bag. And yun lang. Yun lang sa ngayon because ang dami ko pang nandyan sa list ko. Tandamukal pa yan. Unti-unti. Pero malaki naman yan kasi yan sa isang bag. So yun lang. Kayo ng ganitong bag para dun sa inyong mga document, yung mga waterproof na bag. No, o kaya sa mga zip. Lock zip ba tawag doon? Pero pwede na din to. Tapos nakadobo lang ng zip. Okay na yan. So, isa yung strategy namin para mas madaling kuha, no, yung aming mga nasa isang maleta po. Ayan. Nasa isang maleta yung aming gamit. Ito yung tent, of course. We are Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Ito yung aking mga documents. And also, yung aming mga go bag. So, nagiging banding namin yan mag-ina. Para at least, dalawa lang ang... So, ayan guys. Hello everyone. So, ayan. Paki-prepare nga yung iyong hard hat with ilaw. Ayun. Paano mo isi-ship yan kapag kailangan mo ng tulong sa gabi? Alin? Ayan. Okay. Yung isa, kay mami, pakita mo. Siyempre, prepare kami. Meron din hard hat si mami. Kung halimbawang sa school nagkaroon ng lindol at hindi kita kaagad nasusundo, kunyari talagang sobrang tagal, tapos kailangan na mag-uwian, pati ng mga teacher, saan ka dadaan? Sa barangay. Saan kita susunduin? Sa barangay. Kapag magulong-magulo na, sa barangay ka lang, ha? Pag may mga gumuho ng mga kung ano-ano, sa barangay ka lang mag-stay, okay? Doon lang tayo magkikita. Ibig sabihin, yun yung meeting place natin. Halimbawa, na sa ibang lugar tayo, anong emergency number na tatawagan? 911. Okay, anong cellphone number ni mami? 975-375-1699. Pag tumawag ka sa 911 at hindi available yung number ni mami, sino ipapatawag mo? Si Sir JP. Sino si Sir JP? President ng President ng CCG. Anti-Crime Group ng Dasmariñas, ha? Apo. Okay? Apo. O, alam mo na, ha? Apo. Prepared ka na. Ano ulit ang number ko? Sir 975-375-1699. Okay, good. Hello cupbearers, Mami Archer and Ellie Archer here at i-execute na po natin ang ating preparation pagdating po doon sa calamity and disaster plan, no? Hindi naman mapoprotektahan ng hard hat yung anak ko kung nandito lang sa bahay kaya pinadala ko na sa kanya sa eskwelahan kasama nung kanyang tactical survival watch at syempre yung kanyang phone. Palagi naman may dalang phone talaga si Ellie, hindi ko lang sa kanya pinapalabas. Not unless in case of emergency kailangan niya ng tulong ko at kailangan niya akong tawagan. At
ayan po, hinatid ko na siya. Kinandado ko lang doon sa kanyang bag at sana po lahat ay merong ganito ang kanilang mga anak. God bless everyone!